pareho ang aming paninindigan, parehong-pareho ang aming plano. Kahit hindi kami nag-usap ni Sen Coco, as it turned out, nagkaroon ng meeting of the minds. Kaya, of course, there's always strength in numbers. Kung pareho naman ang plataforma, why not come together? Ma'am, ano po yung effect po nung yung ombudsman na suspension po kay Mayor Marcy Teodoro sa ating campaign po dito sa Marikina? And later din na po mamaya sa inyo. Kayo po po. Well, kami as far as we are concerned, kami naman ay status quo. Kung ano naman ang pinano namin para sa campaign ay ganun pa rin. So, palagay ko, hindi naman kami affected by that as far as the campaign is concerned. Magandang umaga. Campaigning is political. So, yung mga kasong legal sa korte, walang effect yan sa kampanya. Pero bilang isang abogado, ang akong payo sa mga involved sa kaso, pay attention to your case. Pay attention to it and answer it in the proper forum. Pero gaano po din tayo ka-hopeful, ka-confident, no? Yung laban natin, malaki po yung chance manalo. Hindi, dadaanin natin ito sa, sa pagkakampanya, winning the hearts and minds of the people. So, issues lang. At actually, kaya nga kami nagsama rin, napansin din namin na kahit hindi namin pinag-usapan, ang kampanya po ng Team Bagong Marikina sa ilalim ni Teacher Stella Kimbo at saka ang kampanya naman ng Kilos Pagbabago ko, kung makita ninyo, issues-based kami. Sinusubukan namin iangat ang level ng politika. Ayaw na namin yung mga batuhan ng mga baseless na mga akusasyon. Issues kami. Andito pagdating sa lungsod ng Marikina, ang isa sa malaking problema, of course, yung baha. Yan. So, meron na kaming solusyon na pagtibay na ni Congresswoman Stella Kimbo sa House. Ako naman sa Senado, pinukpok ko rin naman yun. So, we already got commitments from the national government that finally we will be able to solve the problem of flooding. That's not only for Marikina, but that's for Metro Manila and Mega Manila.